Sa batwid po ng mga nangingilin ng Sabat ngayon, hindi raw po totoo na hindi na ito dapat pang ipangilin. Hindi raw totoo na ito ay lipas na o pinawi na. Babasahin po natin ang nakasulat dito po sa aklat ng Eksodo sa 31, 14 at 16. Ganito po ang ating bababasa. Inyong ipangingilin ang Sabat nga sapagkat yaoy pangilin sa inyo. Bawat lumapastangan ay walang pagsalang papatayin. Sapagkat sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw na yaon, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat, natutuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi na pinakapalaging tipan. Sa madaling salita, yung kanyang salita at diin dito ay naniniwala siya na hindi dapat ipangilin at lipas na ito. Nakalimutan niya yung talata, mananatili sa buong lahi. Ibig sabihin, ang araw ng Sabat, hindi lilipas, mananatili hanggat may lahi ang Israel. Maliban na lang kung meron kayong katunayan, wala na talagang lahi ang Israel ngayon. Kung may lahi, mananatili ang linaw ng talata. So, walang bigat yung kanyang sinabi. Maaaninag natin sa kanyang pananalita talaga na mali ang kanyang diin. Binasa po niya yung sa 31:16 kanina ng Exodus, mga kapatid. Pero ituloy po natin yung 18, yung pong binasa po natin kanina. Ito'y tumutukoy sa 10 utos. Ulitin natin itong basahin. Sabi po rito, kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingili ng Sabat na tuparin ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga lahi, pinakapalaging tipan. Ayan buong panahon walang paglipas. Wala talaga. 17, ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel, magpakailanman. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa 7 araw ay nagpahinga at naginhawahan. Ang liwanaw po dito, sa buong panahon, magpakailanman. Sa 18, at kanyang ibinigay kay Moises pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patutuo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. O kita mo, yung konteksto nga ay katulad ng ating binanggit kanina ay buong 10 utos. Kaya may malaking problema po dito. Dahil sa ginamit nilang talatang ito ay napatunayan natin na hindi nga lilipas ang Sabat ayon sa mga talatang ito. Yung talata ay hindi kumakampi sa kanila. Manapa ay kampi po sa Seventh Adventist na kanilang tinutuligsa. Kaya ang tanong natin sa mga kaibigan po natin, mga Iglesia ni Cristo, tangkap kaya ninyo na ang buong 10 utos ay para sa mga analipin? Bago sa bagay, inyo namang turo yan Pero ang problema, hindi na ganong na bubusisi ito. Ngayon, ating ipapaisip sa ating mga kaibigan na kung lalahatin natin ito, 10 utos para sa mga naalipin, paano na itong binanggit natin kanina? Mismong babasahin natin para sa mga hindi naman kabisado ang Biblia. Exodus 20, talatang 3 hanggang 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi na mga napupuot sa akin. Paano ngayon yan? Pati pala yung utos na yun para sa naalipin. Pwede na palang magkaroon ng mga rebulto. Hindi ko alam kung paano pinapaliwanag ito.